sex, gas na tara na kapatid sa daang pahon. Buhay ang bitbit, umiinit ang hangin. Kada ikot ng gulong may pangarap sa dibdib at alat ng alon. Tara sa ilog, tara sa dagat, hawak ang bukas, walang aatras. Sabay sa hangin, sabay sa takbo, sa bawat liko lalakas tayo. Jason's Adventure. Tara sa ilog, tara sa dagat, Jason's Adventure. Dito tayo hanggang dulo. Mga kasama namin, isang Honda Click, tapos dalawang Giorno. Ako lang ang may back ride. Eh, malalakas tong mga to eh. Malalakas ang loob ng mga kasama ko. Hoy, kaninong bag daw yun? Wala. Kala ko naman. Wala nang hintuan to ha. Hintuan pa. Hindi, ibig sabihin dito sa rough road. Dire-diretso na to. Bayad ka? Ano ba kasi size ng gulong mo? Stock size ba yan? Di ba 130 yan? Hindi yung stock. Ang stock. Kaya ba natin kunin ng isang oras kalahati dito? Puso. Puso lang, no? Puso. Walang mangyayaring ganun. Pre, pag maganda daan, pre, medyo bilisan natin. Pag yung sobrang tutulis at medyo malalaki lang, bagal-bagal natin. Dito, pre, pag mga gantong daan, medyo bilis-bilisan natin para makuha natin ang isang oras kalahati. Ayan, yung isa kong kasama, oh. Malakas ang loob nitong mga kasama ko. Naka-Giorno, imagine mo, naka-Giorno. Yung isa naka-Click, di ba? Click 125, pero talagang sinugod nila dito. Tapos ako, NMAX Turbo ang gamit ko. Naka 3-inch Matic Low pa ako sa harap niya. Pero stock naman ang shock ko sa likod. Stock size ng gulong, stock max. May back ride pa ako. Okay naman. Siguro yung mga time na may nabasagan dito, for sure meron yan kasi, di ba? Lubak eh. Yun siguro yung mga umuulan, tapos biglang dinadaan nila dyan sa, ayan, kagaya niya, no? Dinadaan nila dyan, di nila nakikita na may mga nakausting mga bato. Baka dyan nadadali. Ganito ang mga mangyayari kapag nagmotor ka, may mga kasalubong ka ng ganyan, pick up. Mag-giveaway naman sila pag alam nilang medyo hirap yung motor. Kasi imagine mo, tignan mo naman yan, no? Tignan mo naman yung daan na yan. Thank you. Kaya yung mga magbabalak na mag-photo mines dyan, okay naman. Kaya naman. Titiisin mo nga lang talaga itong gantong haba ng rough road na to. 2 oras mahigit eh. Hindi mo siya pwedeng hindi mo siya pwedeng madaliin kasi pwede ka talagang tamaan sa ilalim ng makina mo. Kung kayo ay may mga drone na dala, matatagalan talaga kayo kasi maganda talaga yung spot, maganda yung view. Titigil ka dyan, kukuhanan mo. Kaya yung sinasabi nila na 2 oras hindi mangyayari yun kasi titigil ka. Kagaya ng mga kasama ko, may drone niya, lalo yung Neo 2. Ako, ang ganda dito magpalipad ng Neo 2. Mga follow mode. Auto mines. Ganun talaga. Pag gusto mo ng magandang view, lahat naman kung gusto mo ng magandang buhay, paghihirapan mo, di ba? Pag ganitong mga magagandang lugar, paghihirapan mo din. Nahulog. Thank you. Maluwag. Ano lang naman yan, nahulog. Thank you, pare. I love you, pare. I love you. Tent namin, nahulog. Kaya pag pupunta kayo dito sa Cotto Mines, dapat medyo sanay na kayo. Kasi hindi mo talaga ma-advise pag yung beginner ka, pupunta ka dito.
mahihirapan ka talaga. Pwede ka talaga sumemplang kasi yung mga bato, matutulis, madudulas, lalo kapag umuulan. Kagaya niya, no? Ayan, no? Mga bato na yan, kung nakikita niyo sa video. Ayan. Kung kukuhaan ako kasi yung buong biyahe ko dito sa Cotto Mines na to, yung rap, maano kayo eh, parang makikita, mauubos kayo, matatama rin kayo. So, talagang ano, may time, may dansa na, okay, may dansa na talagang hindi ka makakapagpatakbo ng maayos, may dansa na talagang mapapakamot ka ng ulo, mapapamura ka, yung mga ganon, kasi talagang iba-iba talaga ang mga bato dito. Lahat ata ng bato nandito eh, bukod sa ibang bato na yun. Uy, ayun yung mga lokal dito, nagtitinda sila ng souvenir. Oh. Ay guys sa vlog, ay guys sa vlog. Sila yung mga, di ba, sisipag na mga bata, oh. Nagtitinda pa sila. Tapos, tapos tayo, nagrereklamo tayo sa buhay natin. Sila, di ba, lumalaban sila ng patas. Bago pala kami pumasok dito, mga guys, sa Cotto Mines, ito sa rough road na to, nagbawas na kami ng hangin kasi pag masyadong matigas ang gulong mo dito, magba-bounce back ka talaga. Mahihirapan ka talaga. Ngayon, may backride kasi ako kaya medyo maganda yung play ng shock ko, na stock shock. Alam naman ng mga naka-NMAX user yan na talagang matagtag ang stock shock ng NMAX. Hindi lang lokal na tao nandito, lokal na aso. Tignan mo yan, no? Oh, diba? Lalakad din sila, yung mga lokal na aso dito. Diba? Sana hindi ako maubusan ng battery. Para kasi alam ko yung mga nagba-vlog dito sa Cotto Mines, yung mga nagpunta dito, hindi nila masyadong pinapakita tong daan na to eh. Yung magaganda lang, dapat pakita nyo to. Para at least may idea yung mga pupunta. Para aware sila yung mga pupunta na ganito. Kasi baka mamaya, yung mga gusto pumunta, beginner lang pala sa pagmumotor, di ba? Imbis na mapapasaya sila dun sa ano, punta nila, kakaproblema pa sila. Although kaya naman talaga, kung talagang magaling-galing ka na magmotor, kakayanin mo to. Titiisin mo lang talaga tong rough road na to. Ito, kagaya niya, no? Nangangalay talaga yung mga kamay at braso mo dito. Ito yung daan na papuntang Cotto Mines. Paghihirapan mo muna, pero pag nandun ka na, mapapasabi mo na, wow, ang ganda talaga dito. Mawawala yung pagod mo sa ganda. Pero siyempre, nakadepende sa panahon yung punta mo. Kasi siyempre, kung pupunta ka ng bagyuhin, ay huwag kang mag-expect na maganda ang tubig dyan. Kasi talagang mataas ang tubig dyan at delikado. Pag nag-uulan, mas mahihirapan kayo dito. Kaya ang mga lokal dito na may motor, mga motor nila dito matataas. Mga enduro, kasi gawa nito. Pero base dun sa mga nakausap ko na lokal, uumpisa naman daw July, itong July na to. Gagawa na daw to ng magandang kalsada para okay na okay. Sana hindi kayo tamarin sa panonood, gawa ng mabagal lang yung takbo, puro batuin. At least, kakaroon kayo ng idea kasi ito talaga ang Cotto Mines sa pinakamagandang ilog na napuntahan ko. Oh, eto pa, may mga lokal na bibe rin dito. Ay, tatlo sila oh. Mga lokal na bibe. Hello. Nakamapa ba kayo? Nakamapa kayo? Nakamapa kayo? Hindi, kayo. Nakamapa kayo. Hindi kasi kami nakamapa, kaya hindi namin alam kung ilang kilometer na yung tinatakbo namin. Pero base dun sa lokal, sa tourism, is 29 kilometer mula doon hanggang Cotto Mines. Pag mga first time ka, pag tatakbuhin mo yung Cotto Mines, siguro mga 3 hours yan, kasama na yung mga kukuha naman ng drone shot. Mga picture-picture. Depende rin talaga kasi sa ano yan, sa tao. Pero kung dadire-diretso mo yan, siguro kaya mo talagang kunin ng 2 hours yan. Baka nga hindi lang 2 hours kung dire-diretso. Tulad yan, ito, medyo okay na yung daan. Doon sa ano, yung, grabe talaga yun doon. Hindi mo pwedeng bilisan talaga kasi mababasagan ka talaga ng pangilalim mo dito. Kaya dapat talagang maingat ka. Ito na yung ano, kasama namin. Malulupit tong kasama ko na to. Sila pa yung nauna, di ba? Giorno at saka Click yan. Biruin mo, medyo mababa ang ground clearance niya kaysa sa motor ko. Pero tignan mo naman. Diba? Magkaka-idea yung mga naka-Honda Click at Giorno dyan. Ay, kaya pala. Siyempre, kaya naman. Kaya talaga. Pero mag-iingat lang, siyempre. Tandaan lang,
Saka ang advice ko, huwag mo sasagasaan yung sobrang laking bato kasi yun ang pupunta sa ilalim. Kaya dapat iiwasan mo. Dahan-dahan ka lang. Saka pwede naman tayo magpahinga pag nangangalay na tayo. Yan ang isa sa dapat nating gagawin. Pag nangangalay na, pahinga muna. Nakaka 40 minutes na biyahe na kami sa rough road. Palala ng palala to. Tapos pag pupunta kayo dito sa Cotto Mines, pwede na kayong dumaan sa online, sa tourism nila. 160 lang, 160 per head. Yun na yung babayaran mo. Wala na kayo ibang babayaran kundi 160 lang. Hanggang doon na yun sa Cotto Mines. PM nyo lang yung page nila sa tourism. Pwede naman kayong mag-walk-in. Yung page nila is yung Masinloc Tourism. Yun yung page nila. Lalagay ko na lang dyan sa screen. Pwede naman din kayo mag-walk-in. Mabilis din naman kasi yung isang kasama ko walk-in siya. Mabilis lang yung pila. Walang masyadong magtatagal. Aagahan nyo lang din talaga. Yun pa pala, hindi ko nasasabi. Hindi ko alam kung iba dito ay nagawa na, pero feeling ko pwede naman yon. Yung iiwan mo yung motor mo dun sa bayan, hahanap ka ng parking, tapos sakay ka na lang ng jeep. Kasi ang pamasahe ng jeep dito, base dun sa natanong ko is 130 ang isa. Kung ayaw nyo naman magdala ng motor at hindi alanganin kayo, pwede naman kayo mag-jeep. Yun nga lang, hindi ko sure kung may parkingan doon na maayos-ayos para iwan yung mga motor nyo. Yun nga pala yung kasama ko na naka-Honda Click na yun, no? Naka-CNC mags yan. Hindi ko na sasabihin yung brand kasi baka sabihin nagpo-promote pa ako, di ba? Hindi na, pero naka-CNC siya. Kung ano mang brand yan, baka naman. Pero CNC mags yan, ha? Mga di mo CNC mags yan. Pero tingnan mo naman. Kayang-kaya. Dito nga ipapasok na kami ng campsite, kilometer 19. O, di ba? Nag-enjoy kayo? Sabi ko sa inyo, Cotto Mines eh. Okay. Dito na tayo sa spot natin. Diyan tayo magtatayo ng tent mamaya. Diyan. Ayun sila oh. Tamang pahinga lang at kwentuhan lang ang mga loko-loko. Eto, pakita ko sa inyo yung ilog. Ganda yung ilog dito. Payapang payapa. Crystal clear talaga yung ilog. Ang ganda. O, diba? Ang ganda ng ilog. Ayan o. Ang linaw ng tubig, diba? Saan ka pa? Tara. Balik na tayo dun sa sa campsite. Tara, mag-set tayo ng tent. Lagay natin tong tent na to. Para all goods na all goods. Ito. Ito, lagay lang natin to. A few moments later. Solid ka, pre. Malit na Pre. pera. Hoy, pre, kana. Ganda ng desisyon natin, no? Oo. Yung mga hindi nila. Pre, yung mga upuan pre, nababasa. Tayo punta dito eh. Solid din. Ayun o. Kumain ha.
Ako, para kayo ka. Sige pre, kain mo na kayo. Wala pa akong gano'n. Kumari lang yung pre, bibili yun doon pero meron siyang stock dyan. Oo. Ano? Remember? Mamaya-maya na ako pre. Ulit na kami sa Cotomine. Ito yung kids pool. Ito daw ba? Ito. Ay, ganda. Ito. Lamig pa ng tubig. Sarap.